for an eye. Kayo pa rin po ay nakatutok po sa programang IFM News Prime Edition. Alas 6:32 ang oras po natin. Kasama po natin via Zoom live ngayong umaga ang isang constitutional expert po natin at isang professor din po. At matanong po natin po yung pong mga legal aspect na mga pinag-uusapan po ngayon sa ating pong sambayanan. No? Kasama po natin, pabatiin mo natin Attorney Gabato. Magandang umaga po, Attorney Vien Lawrence Gabato. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. Okay, good morning, Idol Mark. First and foremost, Happy New Year. Opo. Kasi first time pala natin nagkita this year. So, Happy New Year. Happy New Year po, Attorney. Naabutan tayo ng Chinese New Year. Tama pala yung Chinese New Year. Chinese New Year din ngayon. Pero of course, Happy New Year pa rin nonetheless. Yes. Okay, Attorney, eto medyo kaliwat kanan po yung pinag-uusapan po natin. Unahin lang po natin po itong controversial ngayon na comprehensive sexuality education. Ano po bang sinasabi po ng batas po natin dito? Patungkol po, meron na po bang mga existing na mga batas ba na maaaring gamitin po ng gobyerno para i-address yung pong problema ngayon ng early pregnancy in particular? Actually, binasa ko yung SB 1979 na sa whole. Okay, in fairness naman dun sa batas, it's a very comprehensive bill with respect to parang prevention of teenage pregnancy. Okay? So, of course, ang question is, kailangan pa ba nating magdagdag ng ganitong legislation? I mean, hindi ba covered to ng... Isn't this... Kasi if we can recall, meron tayong reproductive, may RH law na kasi tayo eh. Yes, diba? Oo. So, di ba, sa RH law, it includes... Of course, aside from yung main purpose ng RH law, yung sa contraceptives, I think it also includes sex education or something to that extent. So, the question is, kailangan pa ba natin magkaroon ng specific law when it comes to comprehensive sex education in the classroom? Okay. Now, kasi if you're going to look at it, 'di ba? Naalala niyo 'di ba, may predecessor kasi yan na sa DepEd parang I think may nauna na noon. Yes. May mga memorandum circular. What I'm saying is I think the RH law naman, it covers this. Now, I don't know why there is a bill like this, pero sa atin naman kasi if we're going to discuss it, syempre if we are passing a bill or a law regarding a certain measure, of course, this would attune extra budget, di ba? Kasi meron kang batas na bago eh. Yes. So, I don't know if we really need this. Kasi kung covered naman na siya ng previous law, okay, why do we need to add additional laws? Di ba? Hindi ba siya enough? Kasi mangyayari dito, let's be practical. I'm not going to hindi pa natin pinag-uusapan yung morality issue here. Pero is it really necessary that you're going to add up another piece of possible budget when it comes to let's say the specific program? Magandang pakinggan kasi siya sa maganda siyang pakinggan na it's additional education package and all of that, 'di ba? Pero number one, hindi ba natin kayang gawin to with our existing laws? Number two, siyempre, magiging panibagong budget to. Ang worry ko lang dito, baka this is another source of, to be blunt about it, this might be another source of corruption. 'Di ba? Look at tignan natin, 'di ba, may parang nung kahapon yata nagkaroon na ng dismissal yata do sa Dengbak siya. Of course, the PAO is still filing cases against those involved. Now, whether or not it's conspiracy or they're thinking on conspiracy or not, the point is hindi pa rin natatapos yung issue. Correct. 'Di ba? Kasi may budget na question noon 'di ba, nag-hearing sa Senado. And even attorney, even today, meron itong tinatawag natin na existing pa na mga corruption issues sa Department of Education. Kasi the implementing agency dito is the Department of Education, itong CSE.
Hindi, ganito kasi yan. Let's be I mean, hindi, medyo iyan ang temper natin. Kasi yung sa Department of Education aspect yung nafo-focus ng Senate bill kasi, Yes, kung yes. tutuusin. Mhm. Kasi marami din kasing other role. So, nako-concentrate lang yung yung sexuality education. Kung But paano maraming ituturo. implications yung batas, like syempre magkakaroon ng program sa mga naging adolescent mothers, Aha. magkakaroon ng DOH. other which involves budget din, 'di ba? So may involvement ng DSWD, may involvement ang dito DOH. binabasa nasa harap sa akin ngayon yung yung batas. Meron ding sa DOJ, may mga involvement hindi lang naman ang DepEd dito sa SB 1979 na Correct. proposal natin for a law, 'di ba? So ang concern ko lang, is this unnecessary and kasi mangyari pag nagitong batas, magkakaroon ng budget na naman ito. O pag nagkaroon ng budget na naman to, saan naman mapupunta yung budget? Syempre para sa iba magandang pakinggan yung meron tayong ganitong education package, but is it really useful, or are we going to risk again this kind of program para lang sabihin for the benefit of others, 'di ba? Gets ko naman syempre lahat naman ng mga bills na pinopropose ng ating mambabatas, they have good intentions, but the question is, minsan nagdududa na tayo, magsasuggest sila ng batas, meron bang agenda to? Bakit ba sila nagpapasa? Correct. Na medyo parang ang dito, pinaka natin is unang-una, saan kukuha naman ng pang pondo dito. Ngayon nga may question pa dito sa national budget natin. So anyway, attorney, itong implications na ito na sa usapin ng aspeto ng pag-implementa ng CSE, though meron pong dito, tawag nito panawagan, yung particularly the Committee on Basic Education ni pinangungunahan ni Senator Sherwin Gatchalian na isuspindi muna yung implementation nito. And katulad ng sinabi niyo, tama yun, no? Merong involvement dito. Andyan ang DSWD, andyan ang DOH, andyan ang DOJ, at iba pang mga ehensya na pwedeng ma-include sa implementasyon nitong CSE na tinatawag natin. Pero ang isa sa tinitingnan daw nila dito, attorney, ng ilang mga sektor, mukhang ito is tawag nito, cover lang, kasi meron daw malalim na gustong gawin. For example, may kinalaman sa pagsusulong ng LGBTQIA na usapin na aspeto ng karapatan. Kasi hindi makalusot-lusot yung mga SOGI bill, for example. Do you buy this? Okay. Sa inyong pag-aaral ba doon sa mga provisions na nakita ninyo, same thing ba ang nakikita ninyo na tinitingnan din ng ibang sektor? Kasi iba yung topic sa SOGI bill . Actually, it's another topic. Pero parang ganito siguro yung sinasabi ng iba. Okay, I'm not saying na this is this is just an observation. Siyempre pag itong CSE na-aprobahan sa sabihin natin as a law, 'di ba? Okay, na-aprobahan na sa law. Para sa iba, it might be an opening, 'di ba, for other quote-unquote rights to be addressed. Ngayon kaya napapasok kasi si LGBTQI+ diyan kasi 'di ba doon sa provision na kine-question na alam natin kine-criticize ng Project Dalisay and other groups, okay? Is yung mayroon kasing nakalagay doon na international standards, quote unquote. Okay? Ngayon marami kasing ito kasi yung hindi naman problem, but ito kasi yung reality. Hindi naman lahat ng international standards ay kailangan nating sundin. Yun ang dami na rin, may decision ng decision ng Supreme Court diyan na yung, for example, since nabanggit mo na may LGBTQI+, may decision ng Supreme Court diyan years ago na gustong subukan ng isang LGBT group. Actually, ang issue party list okay? Pero gusto sana nilang ipa-declare sana na yung rights ng LGBTQ are equal rights. Pero hindi nag-declare ng Supreme Court kasi sabi nila, kahit nasabihin nyo na merong principles yan internationally, hindi naman bound ang Pilipinas para sundan yan kasi hindi naman lahat ng
ng tinatawag na international standards or principles, dapat sundan na lang ng bulag ng Pilipinas. Mhm. Kailangan pa rin i-determine pa rin 'yan ng ating mga mambabatas kasi isa tayong independent at saka sovereign na nation. Mhm. So Correct. hindi lang tayo basta-basta magbabaw. So hindi ibig sabihin na sinabi ng UN 'yan o sinabi ng UNESCO 'yan. Mhm. Hindi pa pwede na sundan mo agad 'yan ng basta-basta kasi akala nila kasi syempre sa ating mga Pilipino. So, totoo lang, pag narinig mo international sa ating professional, walang problema, naiintindihan natin yung punto na baka hindi tama international standards. Mhm. Pero sa mentality ng most of us Filipinos, pag narinig mo international standards, di ba mas gusto pa nila yung imported? Correct. Yes. So parang lumalabas nga yung, kaya tingin ko nag-hammer sila si former ayoko sabihin former CJ kasi baka mano tayo eh. Si Ma'am Lourdes Sereno. Yes. Kaya niya ko naman yung sinasabi niya kasi ba't mo tatanggapin yung international standards hook, line and sinker? Isa pa hindi din malaman di niya nasabi to. Pambenta din yan para suportahan yung bill eh. Diba? Na kung tutuusin, hindi mo kailangan ka dapat mag-rely on something which is foreign na hindi na ma-applicable sa Filipino. Oo. And another thing then, hindi ba parang, ayun na nga, nasa RH, meron ng mga existing laws. Isn't that enough? Kasi kung tutuusin, dapat yung laws kasi, mga batas kasi natin, kailangan naka-align din sa I mean, I get it naman na yung purpose nitong batas nito is to promote social justice. Kasi syempre tingin ko this is part of social justice kasi maraming, sabihin natin, adolescent, teenage pregnancy. Correct. Pero anong nangyayari kasi lumalabas, ano na naman tong batas na to? This is another reactive law. Instead of proactive, parang, ang dating kasi parang, well, not to sound very much prejudicial, pero diba dapat ang idea ng law mo dapat proactive yan eh. Kailangan may consistent prevention ka. Yes, correct. Nangyayari ngayon, pero pag binasa mo yung batas, kung tutuusin parang quote unquote parang tinotolerate mo. Na tingin ko hindi naiintindihan nung ibang ng parang liberal yung dating nung parang hindi kailangan magkaroon tayo sexual education. I get it, pero I get what they're saying, but the issue is, it seems like you are tolerating teenage pregnancy. Yun yung parang sinasabi din nila doon eh. But saka, ang dami na tayong mga social justice laws. Okay? Puro na lang benepisyo. Parang ang dating nagkakaroon tayo ng social justice laws as for the sake of, syempre kung mambabatas gustong magkaroon ng boto, di ba? Correct. O, syempre, kailangan nila something which is popular. But they are not thinking, why should they pass that law? Kasi ang lumalabas, parang ang lumalabas, para lang sa boto, pero hindi nyo iniisip yung future eh. And finally, okay, we're talking about comprehensive sexuality. Why not educate it within the confines of the home? Tingin ko, I would think naman na, okay, I get it that the state wants to interfere with teenage pregnancy, but isn't it that this is a little bit overarching na may mga privacy? Hindi pa na-discuss to sa ibang sa media cycle na to, pero hindi ba violation din ng privacy to? Kasi meron tong mga family aspects eh. If you can recall some of the senators, I think si Senator Subiri yata, parang tumutol siya kasi parang lumalabas. Hindi ako papayag na yung anak ko ganito yung maging encounter, di ba? Sa example na sa school ka. So I think there's also a privacy issue which is not really discussed here in the in this topic eh. Okay, ito yung mga violations. Pero anyway, Senator Risa Hontiveros answered that, for example, kung sapat na ba itong RH bill o yung mga ibang mga batas na nakapaloob, for example, kung ito po ay may ikinalaman din sa family code din na tinatawag natin, kung may mga provisions man doon. Pero sinagot niya hindi pa daw to enough
particularly yung RH bill, at sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, kailangan pa ng mga supplemental na mga batas para ibayuhin at patatagin itong mga usapin po na ito, Attorney. Well, normal naman sa batas yan eh. Kailangan mong i-update yan from time to time. Okay? Yun naman yung point niya eh. Yes. Diba? Parang tax lang yan eh. Siguro 10 years down the line, magbabago na naman tayo ng tax law kasi depende sa needs ng collection natin, di ba? Correct. Ganun din naman yung kung tutuusin. Siyempre, of course, if the RH law needs additional changes, di ba? You can do it, di ba? Pero note na yung RH bill, it was severely scrutinized ng Supreme Court. 'Di ba nung naging law yan, yung RH law din, umakyat na Supreme Court yan. So parang ang mangyayari diyan, sige, let's sabihin na natin maging batas itong CSC na bill, naging siyang law. Isn't it that we're still going to tackle the same questions na diniscuss na rin doon sa RH law nung inakyat sa Supreme Court? Nangyayari kasi parang hindi na parang lumalabas. We already have Supreme Court decisions pero ang lumalabas parang our legislators still, they still pass laws despite the fact that there was already a clear ruling by the Supreme Court. Parang pork barrel lang yan eh. Ang linaw-linaw naman ng mga kaso sa pork barrel. Pero alam naman natin may insertions din yung mga yan pa rin na hindi ko alam kung paano nila nilalagay. Yun lang yung concern ko din kasi dyan. Kasi yun nga, as I said kanina, I get it that we needed laws to improve. But syempre, any legislator naman that is endorsing or sponsoring a law would say that the law is not enough. Diba? But the point is, do we really need it right now? Diba? Ito bang kailangan talaga? Kailangan ba? At isa pa, marami pa tayong social issues na kailangan itackle. Correct. Diba? Sa totoo lang naman, meron pa nga, we all know that social issues, nagkaroon lang ng, of course, this was a new, I would assume that this is a new topic to be discussed, which is part of social justice. Pero, I think there are more pressing social issues. Kasi, like, alam naman natin sa poverty issues natin, di ba? That's another issue. I think that's more important. And other pressing issues like, ang dami naman mga issues on the budget and all of these other things na ngayon pinakikinggan ng Senado. Although di natin din alam kasi election time na eh. So magandang mag-usap ng topic pag di ba? Okay. Pero last question na lang po for the interest of time, as much as possible that I want to discuss yung ibang legal na usapin po, particularly sa national budget. We were going to schedule another time siguro para mas mahaba yung usapin natin diyan, Attorney. Pero anyway, pero tingin ko din, sige, okay lang kasi, pero of course we know na may mga nag-file na ng petition kasi doon. Yeah, sa SC. We were going to schedule you, Attorney, ulit. Sana makaulit po kami. Salamat kahit na special non-working ngayon. Pero anyway, last question, Attorney. Gaano ka-importante na dapat talagang basahin, pag-aralan, hindi lamang ng mga mababatas, particularly ng executive and in particular the President, yung mga provisions sa isang ipinapasa na klase ng bill? Kailangan naman babatas, alam niya kung saan ano pinapasok niya na bill. I mean, I would for all intents and purposes, I allowed naman si Senator Risa for passing bills like this, at least to make whether or not we like it or not, 'di ba? At least yung acts niya of filing bills like this, 'di ba, or endorsing bills like this would tend to give also debate, 'di ba? Parang proper debate sa tao, okay? Walang problem doon. Ang worry ko lang, siyempre may mga ibang kasi may example si Senator Risa nag-endorse. Siyempre may iba senators nag-rider lang, 'di ba? Sabihin ko, author. Tapos ang parang naging ko lang problem, naging parang glaring issue diyan is, 'di ba, nasa third reading na yung bill. Kung hindi pa nag-ingay si Attorney Sereno, 'di ba?
dun sa issue, Hindi 'di ba? papansinin. Yung At tungkol walang dyan. magwi-withdraw Hindi ng mapapansin signatories. We're now on the third reading. Tapos sabay biglang umatras yung mga senador Aha. Yung mga na, 'di ba? Biglang withdraw. umatras. Parang why would you do that? You already kung iisipin mo parang in another scope. Parang you already signed it, then Correct. bigla ka nag-back out. Kasi baka may sector ka na hindi popular, mawala yung yung voting mo doon Yes. aspect, 'di ba? Let's be frank about it. Yun yung ginangyari doon kasi natakot silang baka mabawasan yung voting base nila. Kaya Correct. iba nag-win. Ay, So nako. dapat kung senador ka, dapat panindigan mo yung pagpapasa ng pag-endorso ng bill. Kasi dapat sa inyo manggaling yan, masala sa Kongreso yan. Para pagdating sa Malacanang, pinirmahan ng ating Pangulo, hindi niya kailangan na ibito yung batas. Kasi pag nagkaroon ng issue yung batas ninyo at medyo kaduda-duda, i-reject ng presidente yan kasi may power siya to exercise his veto power. Now, granted na pwede naman bumalik sa Kongreso at pwede naman kasi ipasa yan. Pero at least, alam mo yun, it lessens yung flow. Yes. Magbabalik-balik pa tayo, di ba? Alam naman natin, pag nagbalik-balik din yan, it's also a waste of government funds. Yes, di ba? Kasi waste of syempre, money. yung pwede mong gawin ng isang straight, kaya pabalik, di ba? Yeah. We need to be efficient At also. baka matraffic pa. Oo, di ba? We need to be efficient. Tingin ko dapat yun dapat yun din na sanang hilingin natin sa Kongreso na kailangan maging efficient yung pagpapasa ng batas. Ang dami na nilang mechanisms to do that. I hope that they improve on that. Instead of parang you're just riding tas biglang atras ka, di ba? That's, I think, unfair naman din yun. At saka parang lumalabas dito na talagang hindi nila pinag-aralan yung batas, yung biglang atras sa bante silang attitude na ganun. I'll leave it to them kung yung ba talaga yan o hindi. Hindi na natin alam yun, syempre. Pero syempre, that's their that's their work, di ba? Pero we can think about that, pero sana naman hindi, di ba? Yeah. I wish na hindi. Yes, and good point this morning na na-point out ninyo, Attorney Vien, particularly yung pinakaano ngayon, bago ngayon na dapat na usapin dito sa privacy na tinatawag din natin, no? Ito ay magmumulat din na syempre sa ating pong of course sa mga gustong mag-implement nitong nasabing ano po na ito, kung sakaling maging batas na itong bill na ito. Anyway, maraming salamat, Attorney Vien. Hoping this week also ma-schedule namin kayo ulit because we want to talk about itong pag-challenge nga sa Supreme Court ng national budget kasi wala na tayong oras ngayon, Attorney Vien. Gusto ko sanang ipasok ito. Sure, pero no problem. We will going to schedule it. Maraming salamat, Attorney Vien. Lawrence Gabato, sir. Maraming salamat din sa mga nakikinig ng IFM 104.7. Yes. Okay? Opo. Thank you po. God bless po, sir. And see you around, sir. See you around. Idol, yan po ang ating eye for an eye muna sa oras na ito at sa ating pagbabalik.